Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Pinalakas ni Filipino-American hurdler Robin Brown ang kanyang tsansa na makapasok sa Paris Olympics pagkatapos kunin ang gintong medalya sa Royal City Inferno Track and Field Festival Women's 400-meter hurdles na ginanap sa Alumni Stadium sa Guelph, Canada. Nagtapos si Brown sa oras na 57.15 seconds kung saan tinalo niya ang mga paboritong sina Mary Frederique Polen 58.07 seconds at Rain Rodriguez 58.94 seconds na nakopo ang silver at bronze medal ayon sa pagkakasunod. Kasalukuyang nasa ika-40 pwesto sa Olympic qualifying rankings sa event ng 29 anyos na si Brown at kailangang manatili siya sa top 40 hanggang matapos ang qualification sa Hunyo 30 para makapasok ng Paris Games. Ganon din ang sitwasyon ng ka-teammate ni Brown at kapwa Fil-Am hurdler na si Lauren Huffman na kasalukuyang nasa ika-32 pwesto sa women's 400-meter hurdles rankings. Maaari ding otomatikong makapasok si Brown at Hoffman sa Paris Olympics kapag nakapagrehistro sila ng oras na 54.85 seconds, ang standard time ng Olympics, at mayroon sila hanggang katapusan ng buwan para magawa ito. Ang iba pang miyembro ng Philippine Athletics Team na kasalukuyang nagpapartisipa sa mga qualifying tournaments at hangaring makasama si Paul Volter, EJ Obiana sa Paris ay sina Tokyo Olympian Christina Knott, Rio Olympian Eric Cray, John Tolentino at Janry Ubas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao ang kanyang laban kontra kay Japanese kickboxer Chihiro Suzuki para sa isang 3-round na boxing match na gaganapin sa Hulyo 28 sa Saitama, Japan. Unang nagpadala ng special request ang Philippine Olympic Committee o POC na payagan si Pacquiao na sumali sa darating na Paris Olympics, subalit hindi pinagbigyan ng International Olympic Committee o IOC ang kahilingan dahil hanggang 40 anyos lamang ang pinapayagan para sa mga Olympic boxers. Samantala, sinabi ng 45 anyos na si Pacquiao na nakikipagnegosasyon siya para sa isang comeback fight para sa WBC welterweight world title laban kay Mario Barrios, subalit wag asahan na mangyayari ito ng basta-basta. Umalis sa mundo ng profesional na boxing si Pacquiao noong 2021 at tumakbo din bilang Pangulo ng Pilipinas, subalit hindi ito nanalo. Bumalik si Pacquiao sa lona sa isang exhibition match sa Seoul noong Disyembre taong 2022 laban sa isang sikat na South Korean YouTuber. Sinabi ni Pacquiao na ang laban niya kay Suzuki ay hindi exhibition match kundi laban talaga at sisikapin niyang manalo sa pamamagitan ng knockout. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Napagdesisyonan ng mga anak ni PBA icon Kenneth Doremdes na sina Kyle Magdangal at Kenji Doremdes na lumipat ng koponan at isuot ang uniforme ng University of Perpetual Help System Delta para pagandahin ang kanilang tsansa sa NCAA. Ang magkapatid na si Kyle at Kenji ay kapwa naglaro para sa University of Santo Tomas Growling Tigers nitong nakalipas na UAAP Season 86 kung saan sa loob lamang ng 9 na laban nakapag-average si Kyle ng 0.56 points, 0.22 rebounds at 0.33 assists habang si Kenji ay nagposte ng 4.07 markers, 3.64 boards at 1.93 assists kung saan nagtapos ang koponan sa huling pwesto tangan ang 2-12 record. Sasamahan nila
ang koponan ng Perpetual kung saan nagsisimula muli silang ayusin ang kanilang team pagkatapos kunin ang serbisyo ni Olsen Racela bilang bagong head coach at ang pag-alis ng ilang mga key players. Kailangan munang magsilbi ng kanilang residency si Kyle at Kenji at magiging eligible na silang maglaro sa Season 101 kung saan makakasama din nila ang isa pang player na lumipat ng kampo na si Patrick Sleet na nagmula sa Far Eastern University. Lahat ng tatlong players ay pwede pang maglaro ng 3 taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.